Kamusta Pisces? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang message ng mystical cards sa iyo. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Pisces? Itong card na learning base sa booklet, meron ka ng bagong journey na sisimulan at ito yung mas dapat mong kaharapin. Yung mga natutunan mo sa nakaraan ang dala mo sa bago mong sisimulan. Itong loyalty ay masusubukan yung katapatan mo. Kung totoo ka ba sa mga binibitawan mong salita. Yung relasyon na binubuo, unti-unti yan. Kaya kailangan na magkaroon ng patuloy na koneksyon. Itong freedom ay mas pinipili mo na yung naaayon sa buhay mo or sa sitwasyon mo. Gamitin mo yung sarili mong kalayaan sa mga decisions na mas makakapagpabuti sa iyo. Itong mga cards na ito ay may negative at positive na energy. Pero base sa mga cards, yung positibo ang mas pinipili mo. Patungkol sa person mo, may gumugulo sa isip mo o kaya pagdududa. At kung bakit ito yung behavior na ipinapakita niya. Pero nagkaroon din ng clarity. At yung clarity na yon ang mas nagbigay sa'yo ng abundance at saka happiness. Mas natagpuan mo pa yung kung ano yung para sa iyo. Ang reading natin ngayon ay aalamin natin kung ano ang kailangan mo at saka kung ano yung kailangan ng person mo. Aalamin din natin kung ano na ang kondisyon ng relationship niyo. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. King of Cups, 7 of Pentacles at 2 of Cups. Ang kailangan mo ay yung romantic lover. Ang iba naman, yung katulad ng papa mo or ng mama mo, yung makakarelasyon mo. Mas kailangan mo yung love kesa sa financial. Na tama naman, kasi yung financial kaya mo naman yung kitain eh. At ang love or real love ay mahirap mahanap. Sa career naman, itong tatlong cards na ito ang nagsasabi na very positive, na mas magiging mabuti yung takbo ng career mo o kaya ng negosyo. Yung mga decision mo ay successful at saka ang ilan sa inyo, marunong kang makinig sa mga kasamahan mo. At saka kung ikaw yung boss, napaka-responsable mo at saka patas. Kung wala ka namang trabaho, good sign itong tatlong cards na ito na magkakaroon ka. Yung effort mo maibabalik sa iyo. Meron kang person na napapansin na tingin mo okay siya, may itsura, malinis pumorma, at funny. Kumbaga na-admire ka lang sa kanya pero hindi mo ipinapakita or pinapaalam. Kaso itong person na to magugustuhan ka. Yung feeling na pinana siya ni Cupido, na gusto niya ikaw yung makarelasyon niya. Sa mga nasa relationship naman, ang ilan sa inyo ay meron kayong desisyon na gagawin ng person mo na nagkakasundo kayo. Tatlong cards na yung nagsasabi niyan. At ito yung magpapatibay lalo sa relationship nyo. Maraming simula at mas lalong magiging happy.
Ito naman yung kailangan ng person mo. Four of Cups, the Chariot, at the Fool. Binibigyan ng advice ng mga cards ang person mo na ito yung kailangan niya talaga. Yung maging aware sa situation kesa sa pag-isipan or pagdudahan kung kaya niya ba yung sitwasyon. Kailangan niya magtiwala sa sarili niya. Isipin kung ano yung mga plano na gusto niya mangyari sa buhay niya kasi yun yung mangyayari. Nakadalawang cards na para sa tagumpay at saka bagong simula. Maraming milagro at saka magandang mangyayari sa buhay niya. Marami ng pagkakataon na naibibigay yung universe kaya huwag itong palagpasin. Dahil sa ito yung magpapapuno sa kailangan ng person mo. Sa career, dahil sa maganda yung career mo, yung financial mo, maganda rin yung magiging pasok. Pero ang pag-ingatan mo lang yung biglaang desisyon. Ang piliin mo yung pang long term kasi maraming person ang mag-aalok sa'yo ng negosyo o kaya kung ano-ano yung sasabihin para mapa-oo ka lang. Pero hindi naman pala pang matagalan yung tagumpay. Kaya mag-ingat sa investment o kaya deals. I-research mo muna bago magdesisyon. Sa mga single, yung potential person, nag-iisip siya kung paano niya sasabihin sa iyo or kung paano siya mapapalapit sa iyo. Dalawang cards na nagsasabi niyan, pero mukhang wala siyang magiging choice kundi sumugal para mapalapit sa iyo or masabi ang feelings. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, nakadalawang cards na nagkakaroon kayo ng problema ng person mo. At ang advice ng mga cards ay sikapin nyo na tingnan kung ano yung positibo sa relasyon para makasurvive ito. The Sun in reverse, the Hierophant, at Nine of Cups in reverse. Ito naman yung kondisyon ng relationship nyo, pero unahin muna natin ang health. Ang ilan sa inyo meron kang sakit pero hindi naman siya yung life-threatening. Dahil sa hindi naman delikado yung problem mo sa kalusugan, ang ilan sa inyo herbal ang iniinom mo o kaya pinapahid. O kaya bumibili ka sa drugstore para sa pansamantala na lunas. Ang ilan sa inyo nasosobrahan ka sa pagkain o kaya kulang. Hanggat maaari kahit mahirap gawin para sa sarili mo, mas mag-focus ka sa positibo. Sa mga nasa relationship, kahit gaano man tayo ka-successful or ka-busy, huwag natin i-take for granted yung mga taong nagmamalasakit or mahal natin sa buhay. At saka itong tatlong cards na ito ang nagsasabi na malayo pa yung mararating ng relasyon nyo ng person mo. At saka anuman ang problema na kinakaharap nyo ay madaling masusolusyonan. Kailangan mong i-adjust yung emotions mo, maging patient, at saka syempre para sa ikakabuti ng lahat or nyo ng person mo. Tatlong cards na yung nagsasabi niyan. Para sa mga single, kaya ang tagal bago dumating nung the one sa buhay mo kasi paghahanda ito. Na kapag dumating siya sa buhay mo, kailangan ready ka na mag-commit at magseryoso sa relasyon. Kung titingnan mo yung mga cards, nasa future na tayo. At pinapakita na meron talagang person na magseseryoso sa'yo at willing na pakasalan ka. Or yung magsasama na kayo, pero isa sa inyo or maybe ikaw ito na hindi ka kagad aayon sa nasa isip niya. Kahit na gustong-gusto mo yung magiging proposal kung magsasama na kayo or magkaroon ng relasyon.
1717. This number is part of your spiritual strength. Ipinapakita rin ng mga cards na merong person na ayaw kang mawala sa buhay niya. 8888. Everything will happen for you all of a sudden and you will be thankful you didn't give up. Blessings are coming. At saka dito sa mga cards, kayo lang ng person may yung pinag-uusapan kung ano yung nangyayari sa buhay nyo. Sa mga single naman, pinapakita kung paano magkakaroon ng bagong koneksyon. Medyo mabagal ang dating nito pero worth it naman ang paghihintay mo. Lalo na kung willing ang mga single na magkaroon ng bagong koneksyon. Itong 10 of Wands naman ay nagsusumikap ka hindi lang para sa sarili mo kundi para na rin sa mga taong mahal mo sa buhay. Marami kang gustong simulan na mas matibay at secure na connection or relationship. Pero bigyan mo rin ng importansya yung sarili mo para unti-unti mong matupad yung mga plano mo. Kaya pala kasi itong 9 of Swords, may mga sitwasyon na gusto mo nang alisin sa buhay mo. Ang ilan sa inyo na pag-isip-isip mo na may mga sitwasyon na hindi naman kailangan bigyan ng atensyon. Kahit na merong sitwasyon na gustong-gusto mo na nahihirapan kang i-let go. Itong Queen of Cups naman, ito yung panahon na ang ilan sa inyo, mas binibigyan mo na ng importansya yung sarili mo. At saka, kumbaga nababalanse ang pagbibigay ng suporta at pagmamahal.